Ako po si Mark. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Sana po ay huwag niyo po akong husgahan. Dati po akong magnanakaw. Pero dahil sa karanasan na ito, ay talagang nagbago ako. Labas-masok ako sa kulungan dahil sa kaso ng pagnanakaw. Hindi pa din ako nagtanda. Hindi ko alam. Sobrang katilang talaga ng kamay ko. Target ko ang mga bahay na laging walang tao. Kinukuha ko ang mga bagay na maaari kong ibenta. At yung pera naman, pinambibili ko ng makakain. Ginawa kong hanap buhay ang pagnanakaw. Dahil sa kilala na akong magnanakaw sa lugar namin, ay naisipan kong pasukin ang isang subdivision. May guard pa yun at exclusive ang lugar na yon. Hindi ko alam ang lakas ng loob kong pasukin ang lugar na yon at hindi man lang ako dinapuan ng kahit anong takot. Unang beses ko palang papasukin ang lugar na yon. Gabi noon at talagang naghihintay ako ng tamang oras para masalisihan ang mga gwardyang nagbabantay. Nagmasid muna ako sa mga malalaking bahay doon. Nagmanman muna ako kung anong bahay ang pagnanakawan ko. Hanggang sa dumating na ang gabi na papasukin ko na ang malaking bahay na yon. Andun pa yung excitement ko dahil ramdam kong papaldo ako sa mga gamit na makukuha ko. Dahil sa sanay na ako sa ganitong gawain, ay hindi ako nahirapang mabuksan ang pinto sa likuran. Mabilis akong nakapasok. Doon ay dahan-dahan akong pumasok. Madilim ang buong bahay at walang kahit anong ingay akong naririnig. Sinimulan kong maghanap sa drawer sa may sala. Ang lawak sa loob ng bahay at halatang mayaman talaga ang nagmamay-ari nito. May malaking chandelier sa taas. Mukhang mamahalin. Gamit ang aking flashlight ay nilibot ko ang aking paningin at talagang nakakamangha ang ganda ng bahay na yon. Dahil sa wala akong mahanap sa baba, ay sinimulan kong umakyat ng hagdan paakyat sa mga kwarto. Inuna kong puntahan ang master's bedroom dahil doon naman lagi nakalagay ang mga alahas o pera ng mga napagnanakawan ko. At hindi nga ako nagkamali. Nanlaki ang mata ko nang buksan ang mga drawer. Maraming mamahalin na alahas ang andon. Dali-dali kong nilagay ang mga ito sa dala kong bag. Wala akong tinira kahit isa. Malaking halaga ito pag naisanla ko. Hanggang sa nakarinig ako ng kalabog. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. Malakas at may kasamang yabag ng mga paa na parang papalapit ito sa kwarto kung asan ako. Pinatay ko ang flashlight at dahan-dahan akong tumago sa ilalim ng kama. At dahil sa pagmamadali, nakalimutan kong sarahan ang drawer na pinaglalagyan ng mga alahas. Andiyan na ang lagabog at yabag ng paa. Nasa tapat na ito ng pinto. Nakaramdam ako ng kaba noon dahil sa pagkakaalam ko ay walang tao doon sa bahay na yon. Ang tangi ko na lang naiisip ay kung papaano ako mabilis na makakatakas. Baka mahuli ako. Ilang minuto kong pinakiramdaman ang tao sa likod ng pinto. Nawala din bigla ang lagabog. Siguro ay pwede na akong lumabas. At nang akma ko itong gagawin, ay narinig ko ang dahan-dahang pagpihit sa doorknob. May papasok. Siniksik ko ang aking sarili sa pinakang dulo ng kama. Medyo may sinag ng ilaw noon sa bintana dahil na rin sa poste ng ilaw. Kaya medyo kita ko kung merong tao. At doon ay dahan-dahang lumalakas ang yabag ng paa. Pero hindi ito paa ng tao. Malaki ito na parang paa ng halimaw. Mabalahibo. Maraming buhok.
kulay itim. Bahagyang tinakpan ko noon ang aking bibig. Ano ang nilalang na yun? Namamawis na ako sa sobrang takot at mangiyak-ngiyak. Nakatayo lang ang nilalang sa tapat ng kama. Ramdam ko ang malakas na paghinga nito. Sa ilang sandali ng pagtayo ay dahan-dahan itong sinara ang drawer. Marahil ay alam na nito na pinagnakawan sila. Pinapositive ko lang ang sarili ko noon at iniisip ko na lang na baka naka-costume lang yun. Baka siya ang bantay sa bahay. Baka way lang nila yun para manakot. Dahan-dahan kong kinuha ang patalim sa bag ko. Plano kong manlaban at pagkatapos ay tatakbo na ako ng mabilis. Dahan-dahan akong lumabas sa ilalim ng kama at nang tingnan ko, isang malaking nilalang, matangkad. Katawan naman ito ng tao pero parang halimaw na sa pababa. Nakaharap ito sa may bintana. Hindi ko maaninag ang itsura niya dahil nakatalikod ito. Dahan-dahan akong lumalapit sa pinto habang hawak ang aking patalim. Hinawakan ko ang doorknob, ngunit gumawa ito ng ingay. Napalingon ng nilalang, kaya dali-dali akong lumabas, tinarahan ang pinto. Akala ko ay makakalayo na ako sa kanya, ngunit sobrang bilis nito. Nahawakan niya ako agad-agad. Paanong nangyari yun? Ang bilis. Sobrang bilis ng pangyayari. At doon ko napagtanto na hindi talaga siya tao. Dahil sa mga oras na yon, ay hawak niya ako at itinaas sa ere. Sumigaw na ako noon dahil sa takot. Hindi ko pa din magawang tingnan ang nilalang. Humingi ako ng tawad habang umiiyak. Ngunit ayaw niya pa rin akong ibaba. Hanggang sa hinagis ako nito. Dahil sa sobrang lakas ng pagkakatapon sa akin, ay parang may nabali sa balakang ko. Papalapit ito sa akin habang paulit-ulit pa din ako sa paghingi ng paumanhin. Huminto ito sa tapat ng ilaw ng bintana at dun ko nakita ang nilalang. Nanlaki ang mata ko. Grabe ang takot ko. Para siyang taong unggoy. Parang halimaw. Hindi ko mawari. Umupo ito sa upuan sa harapan ko at nagsalita ito sa akin. Ibabalik mo ba ang mga alahas ko o hindi ka na makakalabas ng buhay dito? Ang laki ng boses nito na parang panghalimaw. Dali-dali akong tumungo at humingi ng tawad. Sabay inabot ko sa kanya ang aking bag. Laman ng mga ninakaw ko. Pasalamat ka. Yun lang ang napala mo. Kung andito ang kapatid ko, baka kanina pa niya dinukot ng puso mo. Binuksan nito ang pinto ng bahay. Paika-ika naman at hirapan ako sa paglalakad papalabas. Hindi ako makatakbo dahil sa natamo kong bali. Habang papalayo ako ay hinilingon ko pa ang halimaw sa malaking bahay at nakadungaw pa ito sa bintana. Maswerte pa din ako dahil hindi niya ako pinatay. Nadaanan ako ng mga nagrurubing na gwardya noon at isinakay nila ako papalabas. Nagdahilan na lang ako na may kakilala ako sa subdivision at napainom lang. At alam kong hindi sila naniniwala. Nagwika pa sila. Swerte ka pa din, Toy. Na para bang may alam sila sa mga nangyayari. Pailing-iling pa ang mga ito. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ba yun.
malaking misteryo yun para sa akin. Isang mayaman na halimaw at naninirahan sa isang subdivision. Hanggang ngayon ay tumatak sa isip ko ang sinabi niya. Buti at hindi ang kapatid niya ang nakahuli sa akin. Kung hindi ay nakuha na nito ang puso ko. Hindi ko alam kung kakainin ba nila o ibebenta. Pero dahil sa encounter ko na yon sa nilalang na yon, ay hindi na ako nagbalak magnakaw. Naging aral ito sa akin. Nagsilbing pangalawang buhay ko ito. Dahil hindi niya ako pinatay dahil sa pagnanakaw ko. Ang kwento ko pong ibabahagi ay nangyari noong high school pa lamang ako. Tawagin niyo po akong Queenie. Aminado po ako, malikot po talaga ang kamay ko. Mahilig po akong kumuha ng mga bagay na hindi naman sa akin, lalo na kapag walang nakatingin. Iba po sa pakiramdam, hindi ko po maipaliwanag. Hanggang sa may nangyari na hindi ko akalain na makapagbibigay sa akin ng takot, kaba, at syempre, isang aral na magagamit ko habang buhay. Araw-araw ay problema sa loob ng silid-aralan ang mga nawawalang gamit. Mapa cellphone, pera, keychain, eyeglass, ballpen, at marami pa. Lahat ng yan ay ako ang may kasalanan. Pero todo tanggi ako. Ang rason ko, bakit? Asan ang ebidensya nyo na ako ang may kasalanan? Wala silang mapakita. Kaya sige lang ako sa pagnanakaw. Hanggang sa isang araw na pumasok ang isa naming subject teacher na pangalanan na lang nating Teacher Mara. Pinagmamalaki nito sa amin ang bago niyang necklace na regalo sa kanya ng kanyang nobyo. At doon ay kumislap ang mata ko. Nagindahan ako. Gusto ko nun. Mapapasa akin din yun. Nag-isip ako noon kung papaano ko ito makukuha. Dumating ang pagkakataon na tinanggal ni Teacher Mara ang kwintas at nilagay lang ito sa lalagyan sa may lamesa. Nakapatong sa mga libro nito. Sumakto noon na lahat ay nasa kantin para mag-recess. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para makuha ang kwintas. Dali-dali ko itong kinuha at nilagay agad sa bulsa ko. Lumabas ako noon na parang wala lang nangyari. Hanggang sa doon na nagpanik si Teacher Mara at sinabing nawawala ang kwintas niya. Panitanggi naman namin at sinasabing wala sa amin ang kwintas nito. Dahil sa inis niya, nilock niya ang pinto ng silid at sinabing walang uuwi sa amin hanggat walang naglalabas ng kwintas niya. Isa-isa niyang tinatawag ang mga kaklase ko. Chinecheck niya ang laman ng bag, mga bulsa at kung ano pa. Pag walang nakita ay pwede nang lumabas at umuwi. Kinabahan ako noon dahil alam kong mahuhuli ako. Kaya nakaisip ako ng paraan noon. Dahan-dahan kong nilagay ang kwintas sa bag ng kaklase kong si Athena. At dahil doon ay si Athena ang napagkamalan na nagnakaw ng kwintas. Dalhin mo bukas sa mga magulang mo sa principal's office. Kakausapin ko lang sila. Wika ni Teacher Mara. Pero teacher, wala po akong alam. Hindi po ako ang kumuha. Bukas na lang tayo mag-usap kasama ng magulang mo at ng punong guro. Naging usap-usapan ang nangyari na yon. Hindi makapaniwala ang iba noon na nagawa yun ni Athena. Mabait siya at tahimik. Ako naman,
Petiks lang noon na parang wala lang sa akin. Hindi nila alam, ako ang dahilan ng lahat. Lumiban sa klase si Athena. Ang balita ay pinatigil na daw itong mag-aral ng kanyang mga magulang dahil sa sobrang kahihiyan. Hanggang sa nalimutan na din kung ano man ang nangyari at balik na sa normal ang lahat. May target na naman akong makuha. May magandang notebook ang kaklase kong si Angie. Yari yon sa akin mamaya. Nag-iisip pa ako ng nanakawin nang biglang mangati ng sobra ang kamay ko. Palad at mga daliri. Makate na mainit. Ang hapde. Tinatanong nila ako noon kung napapano ako. Sabi ko ay wala lang. Namanhid lang ang kamay ko. Lumabas ako noon at pumunta sa CR para hugasan ang aking kamay. Sinabon ko ito ng sobra. Ngunit ayaw matanggal ng hapde. Pangangati. Paglabas ko ng banyo ay napatingin ako sa principal's office. Andun ang nanay ni Athena. Kausap si Teacher Mara. Napatingin sila sa akin. Dali-dali naman akong naglakad at bumalik na sa silid-aralan. Hanggang sa bahay ay nahirapan ako dahil sa nangyayari sa kamay ko. Hating gabi na ay hindi ako pinapatulog ng kati at hapde. Mangiyak-ngiyak na ako noon. Hanggang sa maya-maya ay nakatulog na din ako. Doon ay nanaginip ako. May isang matandang galit na galit at masama ang tingin sa akin. Paulit-ulit nitong sinasabi na, "Umamin ka na. Umamin ka na." At dahan-dahang iniangat niya ang dalawang putol na kamay. Napalingon ako noon sa kamay at nalamang kamay ko ang hawak niya. Sumigaw na ako noon hanggang sa nagising na ako sa aking pagkakatulog. Pumasok ako kinabukasan sa eskwelahan at ganun pa din ang pangangati ng kamay ko. Napansin ko na din na nagsusugat-sugat na ito. Meron na sa gilid-gilid ng daliri at palad. Tahimik lang ako sa klase at nang mapalingon ako sa bintana, laking gulat ko at natakot ako dahil yung matandang nasa panaginip ko ay nakikita ko sa ilalim ng malaking puno. Nandilisik ang matang nakatingin sa akin at nakangisi. Pagkatapos noon ay mas lalong uminit, humapdi at kumati na naman ang kamay ko. Halos maiyak na ako noon. Ilang gabi ko pang tiniis ang nangyayari sa akin. Gabi-gabi akong dinadalaw sa panaginip ng matandang babae at paulit-ulit niya akong sinasabihan na umamin. Ngunit matigas ang puso ko at sinabi ko sa sarili ko na hinding-hindi ako aamin kahit anong mangyari. Hanggang sa dumating na ang araw na halos mangitim na ang dalawang kamay ko. Hindi ko na ito magamit. Lumiban na din ako sa eskwelahan dahil hindi din naman ako makakapagsulat. Lumala ng lumala ang kamay ko. Nagkasugat na ito ng marami at may lumalabas ng uod sa mga sugat nito. Wala ding magawa noon ang aking mga magulang. Dinala ako sa center at ang sabi ay kailangan ng putulin ang aking mga kamay. Hindi ako pumayag noon. Kaya nagdesisyon ako. Aaminin ko na ang lahat ng kasalanan ko. Kinabukasan, kasama ng aking mga magulang, humarap ako sa mga kaklase ko at pati na din kay Teacher Mara. Inamin ko sa lahat na ako ang nagnanakaw at kumukuha ng mga gamit nila, pati na rin ang kwintas ni Teacher Mara. Nagulat ako dahil alam daw ni Teacher Mara na ako ang kumuha at inilagay lang ito sa bag ni Athena para siya ang mapagbintangan. Humingi ako ng tawad kay ma'am, lumuhod at umiyak.
Hindi ka dapat sa akin humingi ng tawad. Kay Athena dapat. Dahil sa ginawa mo ay muntik nang kitilin ni Athena ang sarili niyang buhay. Mabuti na lang at nakita siya ng nanay niya. Kinausap ko na din ang nanay niya. Kaya nalaman namin kung sino talaga ang totoong magnanakaw at hindi si Athena. Kinagabihan ay pumunta ako sa bahay nila Athena. Bumungad sa akin ang nanay nito, kasama ang matandang babae sa panaginip ko. Mabuti naman at umamin ka na. Ngayon ay humingi ka ng tawad sa ginawa mo kay Athena. Kaya po ako nandito para humingi ng tawad. Sana po ay mapatawad na po ako ni Athena. Pangako po, hindi ko na po uulitin. Sana po ay pagalingin niyo na ang kamay ko. Alam kong masama pa ang loob sa akin ng nanay ni Athena. Hindi ako nito binigyan ng pagkakataon na makausap ang anak niya. Gabi-gabi akong nagdadasal at humihingi ng paumanhin sa nagawa ko. Dahil na din sa kahihiyan sa pamilya, ay nagdesisyon na kaming lumayo at lumipat ng ibang lugar. Matagal bago gumaling ang aking mga kamay. Hanggang sa tumagal-tagal na buwan, ay humupa na din at unti-unti na ding bumalik sa dati. Siguro ay dun lang ako lubusang napatawad ni Athena. Alam kong mali ang nagawa ko, kaya nila nagawang ipakulam ako. At buong buhay na yung nakatatak sa akin. Nagbago ako. Natakot akong maputulan at mawalan ng kamay. Ngayon ay maayos na ang buhay ko. Simple lang ang buhay pero masaya. Yung pagiging malikot ng kamay ko noon ay binago ko. Mas masayang magkaroon ng mga gamit galing sa sarili mong pawis kesa galing sa nakaw.